Eto na nga. So, I'm sure nakita nyo na yung title nitong live stream na to. I'm sure. At I'm sure may mga opinion na rin kayo sa mga sa nabasa nyo. Oo, na dito sa title ng live stream natin. Pero, ayun na nga mga kababayan. Ang gagawin ho natin, bago ho natin na talakayin yung pinaplano nila na patatakbuhin daw si Sara Duterte ng 2028. Not only that, dalawang Duterte pa ang gusto nila. Oo. Dalawang Duterte pa, mga kababayan, ang gusto nila. Oo, ang presidente daw ay si Sara at si Basti naman daw ang vice-presidente. My goodness! Oo, sobrang mali your choice na yun, guys. Sobrang mali na yung choice na yun. Pag may gumawa pa ng ganong klase choice, napakalaking kabubuhan nun talaga, mga kababayan. Di ba? Diyos ko, my goodness. Pero pag-usapan muna natin to mga kababayan kasi kahapon meron kasi ako nakitang post ni former Justice Tiham. Ito po ay isang reaksyon sa napabalita no nakaraan tungkol ito sa impeachment proceedings si Sara Duterte sa Kamara de Representante. At ayun na nga mga kababayan na napag-usapan nga na doon sa impeachment proceeding na kapag hindi raw pumunta si Sara Duterte sa mga hearing ng Kamara de Representante, that is a culpable violation of the Constitution. Yun ang kanyang sinabi. Yun ho sinabi ni Congresswoman Luistro. Ito ho yung balita na yan. Sabi niya nung March 25, ayan. Failure to join the impeachment proceedings could be seen as culpable violation of the Constitution. Ayan. Ang pinagbasihan niya dito, mga kababayan, ay ang desisyon ni former Justice Tiham. Tungkol po ito sa kaso ni Lourdes Sereno nung sa impeachment ni Lourdes Sereno. Oo, kung saan hindi rin nag-participate sa kanyang hearing etong si Lourdes Sereno. Ngayon mga kababayan, yun nga, ang kinote nga niya ay ang desisyon ni Justice Tiham. Ayan We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment case against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to culpable violation of the Constitution. Yun na sinabi. Daw ni Justice Tiham. Isinulat ho niya ito sa kanyang desisyon. Ngayon, mga kababayan, nag-react yung dating Justice Tiham. Nag-react yung dating Justice Tiham. Nag-post ang lolo nyo. Ayan, si former Justice Tiham. Nag-post siya. Ang haba. Ang haba guys. Ang haba. Napakahaba. Oo. Sabi niya, ito yung sinabi niya sa kanyang post kahapon. Napakahaba, di ba? So, kinwento niya yung tawag dito. Kinwento niya yung kanyang sinabi, etc. etc. Ngayon, in-address niya yung sinabi ni Lourdes Sereno ni Congresswoman Luistro. Sabi niya, kinote daw siya. A few days ago, during a congressional hearing on impeachment complaint against VP Duterte, I was quoted to have said that the absence during an impeachment hearing constitutes culpable violation of the Constitution. Oo. Kasi sinabi naman talaga niya yun. Sinulat niya yun. I might have said it in the Quo Warranto decision I penned in Republic versus Sereno in 2018, or I might have said it when I and other justices appeared before Congress in 2017 or 2018 in response to an invitation by Congress and in response to a question in Congress during a hearing. Unfortunately, I cannot offer a legal discourse on social media, blah, blah, blah. Ayaw doon niya magpaliwanag sa social media.
Pero ito yung sinabi niya. Okay. Ito yung sinabi niya. Yan. As a general rule, failure to participate... Hindi, wag tayo dyan mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa sa based on. Tapos hanggang dito sa... ayan. Yan, dito. Dyan. Sabi niya, ito dating justice to ng Korte Suprema, ha? Oo, dating justice ng Supreme Court. Ang sabi niya, ito. Oo. Based on media accounts, VP Duterte is also invoking her constitutional duty to attend to the needs of the public she serves who are now faced by serious challenges brought by the oil crisis caused by unresolved Middle East war. Sabi niya. As a general rule, failure to participate in impeachment hearings can be considered culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. O, sinabi niya yun, ha? Pwede naman daw. Kapag hindi ka umattend ng impeachment hearing, ay pwede. Only, ayan na, dyan na tayo. Dito na tayo ngayon magtatalo, mga kababayan. Nung isinulat niya ang only, ayan, only, if VP Duterte willfully or intentionally defied or disobeyed congressional oversight function. But, in my opinion, a valid higher reason may not make her liable. Yon! Dinagdagan pa niya. What can be a more noble reason than to serve the Filipino people in times of crisis during a period of national emergency officially declared by the President himself? Ayan, mga kababayan. Papasok na tayo sa issue ng double standards. Oo. Ayun na. Ay, nako. Ito ho yung sinasabi ko kanina sa ating naunang topic na ikinagulat ko ho, mga kababayan, ang level of influence na meron ang mga Duterte. Na ang dating justice ng Korte Suprema ay babaliktad sa kanyang desisyon. Babaliktad sa kanyang sariling desisyon, mga kababayan, para lang ipagtanggol si Sara Duterte. Now, mga kababayan, it makes me wonder how many existing justices have this kind of mindset. Doon po ba sa mga nakaupo nating justices ay ganito rin po ba sila? Mag-isip in secret? Kasi ito pa yung sinabi niya sa taas eh. Oo, sabi. Sana yun? Okay, sana yun? Ito pa sinabi niya. Ito sa umpisa. Offhand, let me just say, there is no parity or similarity between the earlier instance of then CJ Sereno, who to my recollection did not submit a valid excuse for her absence in said congressional hearing, from the present instance of VP Duterte's absence from the scheduled congressional hearing. Ayun, yun pala yung palusot. Oo, palibhasa, sinabi daw ni Sara Duterte na gusto raw niyang tumulong sa sambayan ng Pilipino. Eh, okay na raw yun, hindi na siya pumunta sa hearing. Pwede na raw yun, guys. Justice ka pa naman, sir. Alam niyo, mga kababayan, what can be a higher standard? Ano po ang mas mataas na standard sa gitna ng accountability sa paggamit ng kaba ng bayan o yung palusot na tutulong daw sa sambayanan? Eh, nagbabakasyon nga eh. Wala naman dong intention si Sara
na hindi pumunta sa kanyang impeachment hearing, sabi ng justice. Base sa aking legal knowledge, wala akong nakikita na intensyon kay Sara Duterte na hindi humarap sa impeachment proceedings. Gusto lang daw niyang unahin pagsilbihan ng sambayan ng Pilipino. Sir, please, with all due respect, may I ask, nasaan po ang pagsisilbi? Kung siya po, kung 80% of the time ay nandoon siya sa The Hague, nasaan po ang pagsisilbi? Hindi ho ba obligasyon din ho ng isang public officer na nakaharap sa isang what do you call this, proceeding dahil sa alleged na krimen na ginawa niya, like plunder, graft and corruption, or even she was remiss in her obligation and she lost the trust of the people. Mga babayan, hindi ko po naiintindihan eh. Justice to eh. Dating justice pala, retired na. Oo. Hindi ko naiintindihan eh. Pero kasi mga babayan, ang appointee pala nito ni Justice Tiham, si Digong. Hindi lang ho yun, mga babayan. Hindi lang ho yun. Tiham and Duterte were classmates at the San Beda College of Law. Bayad utang na loob. Correct, Mr. X. Yan tayo eh. Yan talaga ang problema ni. Alam nyo mga kababayan, ang politika ng Duterte, politika ng utang na loob. Oo, ganyan. Tingnan nyo kung paano sila magsalita kay PBBM. Wala kang utang na loob. Ipinalibing namin ang tatay mo sa libing ng mabayani. Wala kang utang na loob. Ganyan sila. So ngayon, mga kababayan, ayoko sanang isipin eh, pero ang hirap hindi. Oo, nag-guess ko ibig sabihin mga kababayan. Ayoko sanang isipin na kaya ho pinagtatanggol ni Justice Tiham etong si Rodrigo Duterte ay dahil sa expertise niya o sa kanyang kagalingan sa batas. Pero kung may ganito, 'di ba? Kung may mga ganito, happy birthday Rodrigo Duterte, massive outpouring daw sa birthday ni Rodrigo Duterte, blah 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 blah. Parang nakakatawa, no? Ito yung sinasabi ko mga kababayan na parang nakaka-disappoint. Pero hindi ako titigil. Mag-aaral pa rin tayo. Mag-aaral pa rin tayo ng abogasya. Pero nakaka-disappoint na may mga ganito. May mga nakikita kang ganito. Oo. Which now makes you wonder, may mga ganyan din kaya sa Korte Suprema ngayon? Sa 15 na nandoon sa loob ng Korte Suprema? Ganyan din kaya sila? May ganyan kaya mag-isip? Secretly, syempre, hindi nila sabihin sa iba. Kasi they have to project an image that they have the cold neutrality of the judge. Or cold neutrality of a judge. Pero, meron kaya? Magtatanong lang naman, with all due respect sa ating Korte Suprema. May mga ganyan ho ba kayong kasama? Kasi parang galon yung nangyari sa kaso kasi ni Sara Duterte. Parang hinanapan ng butas. Kaya tatakbo sila ngayon sa korte, so Supreme Court, kasi butas, diba? Hanap uli ng butas, baka i-absuelto na naman, etc. etc. Nakakagalit na guys, totoo lang.
Oo. Kung ganitong sistema, adi tatanggapin ko na talaga na wala tayong justice system. Wala tayong maayos na justice system. Kahit mag-aabogado pa ako, tatanggapin ko na ng buong buo yun. Noon sinasabi ko, mga kababayan, gusto kong maniwala na may maayos tayong justice system. Oo. Gusto kong maniwala. Pero kung ganito yung mga nakikita mo, yung mga, kasi nag-retire na si Sir. So, wala na siyang, mas malaya siyang makapag-express ng kanyang mga political opinions. Kasi wala na siya sa poder. Which, it makes us wonder, mga kababayan, how much of an influence did the Duterte supporters or the Duterte politicians exert to exonerate si Sara Duterte? Hanggang ngayon ini-exonerate pa rin Ano na nangyari sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Impeachment. Yung what's it called? Disbarment complaint laban kay Sara Duterte, wala pa rin nangyayari, guys. Ilang buwan na. Ano nangyayari? Bakit wala nangyayari? Ngayon, sasakyan niya ng mga DDS, sasabihin nila, tignan nyo yung dating justice, sinasabi, tama yung ginagawa ni Sara Duterte. Asan yung tama? Binigyan lang siya ng palusot, pero hindi ibig sabihin, tama yung ginawa ni Sara Duterte. Ayan, correct, Ate Mishi, yung award ni Digunggong, galing sa IBP, Integrated Bar of the Philippines yun, ha? Hindi ko naiintindihan. No joke. No joke. So, ewan ko lang, nakakalungkot. Nakakalungkot lang na ayokong ayokong isipin. Kaso parang yun ang katotohanan Parang totoo talaga na walang justice system ang Pilipinas. Ayoko talaga isipin kasi gusto ko maging hopeful Bilang isang aspiring lawyer, I'm trying to be hopeful na may dito, may justice talaga sa Pilipinas, makakuha ka ng hustisya sa Pilipinas. Oo. Pero alam niyo mga kababayan, habang iniisip ko, hanggat nag-e-exist ang mga Duterte sa political landscape ng Pilipinas, hindi tayo magi-improve. Para siyang virus talaga, legit. Para siyang virus. Parang sakit. Parang HIV. Ganun. Unti-unting pinapatay ang good cells ng katawan natin, guys. Sakit. Oo. Ang pagiging DDS, sakit sa utak yan. Legit. Naniniwala na ako talaga. Sakit sa pag-iisip yan. Sakit sa pag-iisip ang pagiging Duterte supporter. No joke. No joke. Wala nang lunas yan. Wala nang lunas yan. Pagiging DDS, sakit na sa utak yan. Imagine, yung dating justice, alam naman natin na iniiwasan ni Sara Duterte yung impeachment trial niya. It's very obvious Alam naman natin lahat yun Oo. Kaya nga meron desisyon na pinagbasihan ang sinabi. Ang sinabi ni Jerby Luistro. Oo. May pinagbasihan siyang jurisprudence. Ang jurisprudence na nagsulat, si Noel Tiham, na kapag ikaw ay willfully umiiwas sa iyong impeachment trial, it can be considered a culpable violation of the Constitution. Si Noel Tiham, nakaklase,
kaklase ni Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law na sumulat ng desisyon na yun, bumaliktad sa sarili niyang desisyon. Di ba? Ang lala. Ang lala. Justice ng Supreme Court yan ha, or retired justice of the Supreme Court yan. Akala ko ba, those who have less in life should have more in law. Inabuso na yung karapatan natin tayong mga less in life. Tayong mga walang laban. Inabuso na yung karapatan natin Anong karapatan? Yung karapatan natin na magkaroon ng leader na maayos. Inabuso na ni Sara Duterte. Oo. Inabuso na ni Sara Duterte. Tapos ipagtatanggol pa ng mga tulad ni Justice Tiham or retired Justice Tiham sa napakalinaw na pagkakamali, all because of a seeming again, seeming lang I'm not saying he is biased, but if it talks like a duck, if it looks like a duck, if it moves like a duck, then it is a duck. Tapos sasabihin na, hindi ako DDS, blah, blah, blah. Tot nyo. Bisit kayo. Diba? Paano yung mga naging biktima ng war on drugs? Paano yung mga dapat magiging benepisyaryo ng, kung ginastos lang ni Sara Duterte ng tama, yung kanyang budget sa DepEd? Paano yung mga estudyante na dapat ay natuto nung siya ang sekretary ng DepEd? Hindi ba ninakawan na sila ng karapatan, ng kanilang right to learn? Right to education, to a decent education? Tapos sasabihin pa ni Sara Duterte, hindi naman natin kailangan ng building para mag-aral. Ha? Saan may sasaksak yung mga bata pa mag-aaral sila? Boba. Boba talaga. Sobrang boba. Napanood niyo ba yun yung interview? Nag-viral yung video na yun Nung sinabi ni Sara Duterte, hindi naman natin kailangan ng simento. Hindi naman natin kailangan. Kung mag-aaral, ang kailangan natin ay mas magandang educational system. Tanga, kasama sa educational system yung building, bobo. Tanga talaga ni Sara. Totoo lang. Legit. Stupid. Hindi kailangan ng building. Saan mo pag-aaralin ng mga bata? Sa ilalim ng puno ng saging? Sa ilalim ng puno ng mangga? Tanga-tanga mo? Gago. Pardon my French. Pero kasi, diba? Tama na. Stop making excuses for Sara Duterte, lalo na yung mga taong makapangyarihan tulad nitong si Noel Tiham, Justice Noel Tiham. Tama na. This is sheer stupidity already. Ay, doon, tawa ko, narinig ko yun Yung statement niya na yun. Hanapin ko nga ulit. Wait lang. Kasi, parang binabatikos ni Marcos admin sa education system ng Pilipinas. Tapos, nagsabi siya ng gano'n, hindi naman kailangan ng building, bla 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 bla. Saan ko ba nakita yun? Wait. Sino ba to? Video yun yung kausap na yung dalawang aanga-anga. Saan ba yun? Kasama niya si Dada tsaka si Bayadbay. Ito yata yun Wait.
Ito ba yun? To. ay hindi natututo. At yung teacher Ito. Papakita ko sa inyo guys ha. Nakakatawa kasi. Sorry, wala na ako sa materials ko guys. Hindi kasama sa materials ko to. Hindi kasama sa materials ko to. Impromptu na to guys. Oo. Asa na? Tagal. Ayan. Wait lang. Okay. Aha. Okay. Ito sabi niya. ay hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Tanga mo, Sara Duterte. Ang tanga-tanga ni Sara. Legit. Ang mahalaga daw ay natututo yung bata. O sige, paano siya matututo? Kung nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, kung mag-aaral sa matututo siya doon? Sige nga. Try mo mag-aral. Nung nag-law school ba to, nag-aral siya sa ilalim ng puno ng mangga? Ang bobo talaga. May teacher daw hindi marunong magturo. Tapos yung marunong magturo, hindi tinuturo yung dapat niyang ituro. Ano? Naging DepEd secretary ka, hindi mo inayos? Magandang idea ni Ma'am, ano? Dahil ngayon Tama. nga talagang mas marami Magandang pa ang idea, matututo. bobo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, Tira mo, tanga rin ito ni Bayad eh. Sabi niya, pag maganda yung technology, kasi hindi nagawa ni Sara Duterte yung trabaho niya magpatayo ng mga classroom, kaya niya nilulusot. Tanga-tanga. ano talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Bobo. Oo, kasi napapansin ko din, no? Parang, ano ba? Parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom eh. Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. Hours? 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan eh kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours eh. Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. Ano? So, wag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. Ayun, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kinumpara pa niya sa opisina. Oo. Sa opisina hindi natatapos ang trabaho, pero kayo kasi sa Office of the Vice President, dahil hindi kayo nagtatrabaho, wala kayong ginagawa, hindi nyo alam ang feeling na nagtatrabaho. Tanga nito. Tingin nyo ba yung mga teacher niya sa DepEd nung siya ang secretary, upo-upo lang? Nagtatrabaho yung mga yan. May mga take home pa yan. Anak ka ng tipa ko lang. Oh, ito yung example ko mga kababayan. Ganyang utak, gagawin mo ang presidente, men. Ano ba? Stupid. Tapos ipagtatanggol pa ng mga taong katulad ni former Justice Noel Tiham. Hindi, okay lang hindi siya umattend kasi gusto niyang unahin yung taong bayan. Nasaan nga yung trabaho niya para sa taong bayan? Bakit wala? Eto, nagpalibreng sakay sa OBP. Ang tatanga talaga ng mga DDS. Sabi, may libreng sakay po sa OBP. Punta po kayo sa office ng OBP para makaranas kayo ng libreng sakay. Check the logic. Check the logic, mga kababayan. Punta po kayo sa OVP para makasakay po kayo ng libre. Anak kayo ng tipaklong, mga bobo talaga yung mga DDS kayo.
Hindi nga makapunta ng opisina, papupuntahin mo pa ng Office of the Vice President. Para lang makasakay ng bus ng libre. Tanga. Meron pang sumagot na DDS doon sa post, sabi. May nagreklamo, wala pong papunta dyan ng mga tao kasi wala nga masakyan. So, ganoon. Tama naman. Tama naman yung sumagot doon sa post na yon ng DDS na bobo. Anong sinagot ng DDS? Sabi niya, hindi po palay ang lalapit sa manok. Ha? Palay ba ang bus? Stupid, di ba? Anong silbi ng bus kung mag-iintay siya doon ng pasahero? Ano yung terminal? Kung gusto talagang magpalibreng sakay, umikot yung bus sa mga ruta ng mga walang masakyan. Saka siya magsasakay. Hindi yung papupuntahin nyo pa sa opisina ng Vice President para lang makasakay ng libre. Ang tatanga nyo. Tapos sasabihin nyo, napakahusay ni Sara Duterte. Ulul! Pardon my French. Pero kasi nakaka-trigger. Lalo ako na-trigger nung sinabi niya yun eh. Kasi ako mga kababayan. Ano kasi ako eh, pro-education kasi ako. Oo. And you have to do everything you can. The government should do everything they can to make sure na yung mga kabataan natin nakakapag-aral ng maayos. Kasi kung hindi conducive ang circumstance sa pag-aaral, kung mahihirapan sila mag-aral, hindi rin sila matututo. Tapos sasabihan ka na, hindi naman importante yung bakal at simento, bla bla bla. Importante natututo yung mga bata. Sige nga, naging effective ba yung online learning sa karamihan ng mga bata? Sa adults pwede. Pwede yung online learning sa mga adults. Teenagers, adults. Actually sa teenagers nga parang hindi pa rin eh. Pero sa mga bata, nag-work ba? Ako naniniwala ako sa mobile learning. Naniniwala ako sa naniniwala nga ako sa sa tawag dito, homeschool. Naniniwala ako sa homeschool. Pero you still have to follow a strict structure. May structure pa rin 'yun. At meron kang schedule na sinusunod. Dapat tapos mo na yung subject mo ng ganito, gantong oras. Tapos may exam, ito yung oras ng exam mo, etc. etc. I know that for a fact. Dahil nag-work ako sa school na homeschool ang setup. May sariling office yung mga bata. Meron siyang sariling, parang table. Table lang yun na enclosed lahat. Hanggang dito, enclosed siya. Oh, hanggang dito, enclosed. Wala siyang makikita, walang distractions. Kasi pag tumingin sa kanan, pader. Pag tumingin sa kaliwa, pag tumingin siya sa kanan, pader. Pag tumingin siya sa kaliwa, pader. Wala siyang makikita. Wala siyang ibang gagawin doon, hindi magsulat. Pero yung sabihin mo, na hindi mo kailangan yan para magsulat. Alam nyo kasi, they are just trying to make an excuse for her incompetence. Dahil alam naman natin, mga kababayan, na hindi niya na-achieve lahat ng goals niya sa DepEd. Underperformer siya. But anyway, kaya for me, mga kababayan, nakakadismaya na may mga tao, na may mga justices, or may mga taong individual na katulad ni former Justice Tiham, na hinahanapan pa ng palusot yung vice presidente sa mga bagay na hindi naman dapat binibigyan ng palusot. And actually, sorry, napindot ko lang. Since abogado rin naman si Justice Tiham, iba naman yung opinion ng isa pang abogado. Ito si Mel Santamaria. Pakinggan natin sandali. Welcome back to with us, former Dean of the FEU Institute of Law, Dean Mel Santamaria. We were already talking during the break, and I'll repeat the question. Do you think Vice President Sara Duterte will attend tomorrow's impeachment hearing? Well, hindi ko talaga alam kung a-attend siya. Pero if you ask me, dapat siyang umattend. Alam mo, sinasabi ng iba, Pinky, it's a numbers game. So parang sigurado naman matatalo sila at iaakyat yan sa ating Korte Suprema. Pero what's the reason? What's the purpose? Anong halaga ng pag-attend niya? Tatlong bagay. Okay.
Legal, PR, at practical. Yung legal, kung hindi ka a-attend at magpa-participate, anong kay mo para umakyat? Sasabihin ng Korte Suprema, ano sinasabi mo? Hindi ka naman umattend eh. Correct. Bakit mo sinasabing walang due process? Because there are two kinds of due process, substantial and procedural. Procedural. Sa procedural pa lang, hindi ka na umattend. So, hihina ang kanyang laban sa Korte Suprema. PR, well, basta umattend siya doon, he is talking to the people. At he could maintain that, that angle of, this is just a political persecution on me. Pwede niya talagang i-continue yung narrative na yon. Yan yung PR side. Pero yung practical side, remember, this is a dress rehearsal sa Senate. Dito niya makikita yung mga witnesses na ipepresent rin sa Senate. But at a lower stake environment. So pwede siyang Low stakes. mag-liberal ng konti siya. Kahit ano, pwede niyang gawin. Pwede siya maging uncautious sa pag-attend niya dyan. At makikita niya ngayon kung anong kakulangan nila at kung ano ang kalakasan nila. Pero kung hindi siya attend doon, if you will not take the risk, walang mangyayari. So, legal, practical, at saka PR. Iyon ang advantage niya. No? Kasi Iisa-isahin ko po yun, Dean. Oo, Sorry to sige. interrupt you because I might lose my train of thought dun sa 3 puntos mo. Legal, PR, and practical. Sabi mo po legal, para meron siyang karapatan na pag gusto po niyang questionin, ay pwede, she appeared and she can question yes. whatever before the Supreme Court, Right. questionable matters before the Supreme Court. But wouldn't appearing also, in your legal point, submit herself already to the process of the House of Representatives, thereby saying that tama yung kanilang ginagawa or in order yung kanilang ginagawa? Not necessarily. Kaya nga sinasabi nila ad cautelam eh. Kaya una pa lang sa answer nila, sinabi nila, na-nullify na ng Korte Suprema to, inuulit nyo lang eh. So, yun ang mantra nila, di ba? Inuulit at inuulit nila. Kaya, kung papasok siya doon, sasabihin niya, uulitin niya rin ulit yon, so that therefore there will be a record as a basis to go up. Kasi kung hindi siya magpa-participate, sasabihin ng Korte Suprema, teka. How would you say that there is no due process if you yourself did not participate? How could that be? Okay. Hindi pwede yun eh. All right. Di ba? At yun yung actually, practically na doon nakaangkla kasi yung kaso nila Sara Duterte ngayon sa Supreme Court. Na walang basis yung hearing, yung proceedings kasi they're not submitting themselves to kasi there is bias and there is a lack of due process. Okay. Yun ngayon yung sinasabi ni Attorney Mel Santamaria na paano mo masasabi na walang due process kung ikaw mismo ay hindi nagpa-participate? Anong rights mo ang hindi napagbigyan? Or anong rights mo ang hindi na-violate? Hindi ko nga humaharap. 'Di ba? Kapag sa barangay yan, pag hearing lang ng barangay yan, hindi ka sumipot, automatic. 'Di ba? Automatic, you have already relinquished your right to be heard. Default ka. Sorry, kung ano yung sinasabi ng kabila, yun ang papaniwalaan namin. Kapag usapang barangay. Kapag sa korte naman yan, mako-contempt ka ng court, ba't di ka humaharap? Di ba? Ngayon, mga kababayan, dito naman sa impeachment, the Supreme Court gave her leeway. Actually, kahit sino, lahat ng impeachable officer, they gave them dito sa recent decision, nakasulat, di ba? Pinakita ko rin sa inyo kagabi, that the defendant may opt not to participate in the proceedings or in the hearings and present their evidence in the Senate. Di ba? Nakasulat naman yun dun eh. Pero kasi, I think, personally, yung issue dito goes beyond that already. Hindi na ho dito pinag-uusapan kung a-attend ka ba o hindi. Ang pinag-uusapan na ho dito, hindi mo hinaharap yung mga inaakusa sa'yo. Ang lala ng mga inaakusa sa'yo at tinatakbuhan mo. At ang tumatakbo ka pa, ginagamit mo, naglo-low bending ka, nag-a-avatar, low bender ka, para malusutan mo yung mga kalokohang pinagagawa mo. Tayo mga hampas lupa, tayo ho, kapag tayo ay may nagawang mali,
at nahuli tayo, diretso tayo sa kulungan, nakadetain tayo, guys. Walang awa-awa doon, walang pakiusap. Detention agad. So ba't may gantong double standard? Hindi ko na ho naiintindihan. At again, mga kababayan, ako umaasa pa rin with due respect to the court, to the Supreme Court. Umaasa pa rin ako that they will be fair. At the very least. That they will be fair. Kasi obvious yung nangyari nung nakaraan dun sa naunang impeachment. It's very obvious how the decision went. At maraming hindi natuwa. Lawyers, legal luminaries, experts, maraming hindi natuwa dyan sa decision na yan. Bakit natin pinoprotektahan yung tao na merong aligasyon at may mga ebidensya ng katiwalian? Hindi ko nang... Akala ko galit tayo sa corruption, pero mukhang kapag Duterte yung last name ng corrupt, exempted sa galit na yun. Nakakabuisit. And mga kababayan, siguro, it's about time na kung hindi ho ito gagawin ng mga makakapangyarihan, I think it's incumbent upon us to do what is necessary. Tayo na lang gagawa ng dapat gawin. I'm not advocating for violence. I'm not advocating for rallies or whatever. Ipakita ho natin ang galit natin sa mga Duterte sa pamamagitan ng ating mga balota. Sa 2028 po, mga kababayan, siguruhin natin na ibasura natin lahat ng remnants ng mga Duterte sa national politics. So, ibasura ho natin silang lahat. Huwag na ho natin sila bigyan ng pagkakataon na makapangurakot pa at pagtanggol ang korupsyon at impunity ng mga Duterte. Okay, anyway, ganito lang po muna tayo sa ating live stream. Magkita-kita po tayo tomorrow sa ating susunod na live stream, guys. Maraming po salamat at nakisama po kayo sa akin kahit linggo. God bless you. See you tomorrow, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.